Topic po natin about prostate problem sa mga kalalakihan o mga misis. Pakinggan nyo, bantayan si Mister. Kung sa babae, concern tayo sa breast problem, breast cancer. Sa lalaki, prostate enlargement and prostate cancer. Bibigay ko yung mga warning signs na posibleng may prostate problem na ang lalaki at yung mga pagkaing dapat iwasan, dapat bawasan at yung mga pagkaing dapat damihan. Okay? Ang prostate kasi, ano yan, sa labasan ng ihi yan eh. Sa labasan ng ihi, banda roon yung prostate, maliit lang ang size niya, para siyang kastanyas yung size. At lahat ng lalaki may prostate, okay? Pero pagdating ng edad, 50 years old usually, misa nga 40 lang lumalaki na yung prostate. So medyo nababarahan na yung daanan ng ihi. Pag edad 60, yan, barado na. So, marami, halos lahat ng lalaki ang prostate. Yung sa sintomas, karamihan magkakaroon. Ito ang 6 warning signs na sumisikip na yung daanan ng pag-ihi. Number 1, yung mga lalaki, ihi na ng ihi. Madalas na umihi sa isang araw. Number 1. Number 2 sign, gumigising na ng madaling araw para umihi. Gigising ng 1 beses, 2 beses, 3 beses para lang umihi. Sabihin, medyo nag-iipon na yung ihi. Number 3, pwedeng may dugo sa ihi o sa semilya. So, blood in the urine or semen. Pero hindi lahat. Number 4, mahapdi pag-ihi. Parang may burning sensation pag umiihi ang lalaki. Number 5, sumasakit ang likod sa hips, sa may prostate area. Actually, medyo bad sign to pag sumasakit. Papacheck agad tayo sa urologist. Number 6, papatak-patak ang ihi. Dribbling of urine. Sabihin, mahina na yung buga ng ihi. Dati, kaya niya umihi ng di ba may kasabihan pataasan ng ihi. Ngayon, hindi na makataas ng ihi. Mahina na ang daloy ng ihi. Or, mahirap na mag-umpisa ng ihi. Matagal maghihintay ka 20 seconds bago lang makaihi. Okay? Para malaman kung may prostate problem, papa-ultrasound natin yung prostate na nasusukat yan eh. May size yan, 25 grams. Ang normal, pag mas mataas, mas malaki. Papacheck tayo sa urologist, may mga PSA test at ibang test. Yung iba pa, ina-examine ng urologist. Internal exam, ginagamit yung daliri, kinakapa yung prostate dito sa puwet, urologist gagawa. Anyway, bibigay ko yung mga pagkaing dapat iwasan, bawasan kung may prostate problem. Ito kasi pong mga medical studies natin, medyo nakakalito talaga siya. Merong mga pagkain na maganda sa ibang sakit, pero dapat bawasan sa ibang sakit. So, depende sa sakit ninyo. Palagay natin, sakit nyo sa puso, ay ibang usapan na pagkain doon. Sakit nyo sa buto, mahina buto nyo, ibang usapan doon. Pero kung prostate ang main problem, ito yung mga iiwasan. Number 1, red meat and processed meat. Red meat, mainly beef daw talaga eh. So, yung mga beef, mga steak, babawasan. Kahit pork, babawasan. Processed meat, mga hotdog, ham, salami, mga preserved meat, babawasan din. Bakit? Mataas sa fats eh, mataba siya. Okay, so may pag-aaral, pag mataas sa saturated fat, itong mga red meat, processed meat, mas tumataas yung risk for advanced prostate cancer. So, bawas. Hindi ko naman sinabi totally iwas eh. Mas kumain ng manok, okay, wag lang masyadong fried, inihaw o whatever, roasted na manok, nilagang manok, isda, pwede mga paksyo na isda, tokwa, pwede, tsaka mga munggo, yan, pwede yan, dyan kukuha ng protein, chicken, fish, tofu, mga legumes like munggo. So, red and processed meat, konting iwas. Number 2, magugulat kayo, gatas, pati gatas, babawasan. Oo, gatas, healthy sa bata, gatas, pampalakas, gatas, may calcium, okay siya, kaya lang, ang pagdating sa prostate, sa pag-aaral nila, ang gatas mataba eh, lalo na yung mga full cream milk. Dahil dito, nakita nila, parang tumataas ang prostate cancer risk by 9%.
So, pag may prostate problem, bawas-bawas sa gatas, pwede ka ng alternative sa gatas. Kung gusto mo gatas, pwedeng low-fat milk. Baka pwede yan. Or kung gusto mo, mag-coconut milk ka, o mag-soya milk ka, o almond milk, o cashew milk, o nuts milk. So, almond milk, soy milk, coconut milk, yung mga alternative na milk products, mas pwede. Kasi may konting pag-aaral, pag full cream milk na gatas, medyo hindi maganda. Number 3, alak, babawasan. Ito may pag-aaral to. Study to ng 10,000 na lalaki, the prostate cancer prevention trial, yung mga lalaking umiinom ng alak araw-araw, o around 7 drinks per week, hindi naman marami 7 drinks per week eh. Parang isang beer araw-araw o 2 beer araw-araw. Basta, madalas, moderate drinking pa lang to, tumataas yung prostate cancer risk nila by 3 times. Mas nagkakaroon ng high-grade prostate cancer. So, iwas alak talaga. O kung gusto nyo, konting-konti. Number 4, prito, fried foods, fast foods, fried chicken, french fries, donuts, prito, lahat ng prito, saturated fat, basta lahat ng nakalubog sa mantika, ayaw nila. Tumataas yung cancer risk ito up to 35%. Kasi nga, pag high heat yung nakalubog sa mantika, pwede, lalo na paulit-ulit yung mantika, reheated cooking oil, hindi maganda. Siguro kung mag-ulit kayo ng mantika, 2 beses lang, o konti lang mantika gagamitin, o kung gusto mo, olive oil na mantika gagamitin. Pero other oils, nakita nila pwede magkaroon ng carcinogenic compounds. Ito yung heterocyclic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons. Ito yung mga masasama na possible cancer-causing pag marami. So, better yung mga olive oil, avocado, nuts, o ibang luto. Paksiw na lang, nilaga, inihaw. So, less fatty foods. Okay? Less prito. Number 5, yung mga matatamis na pagkain, okay? Matatamis, pastries, mamantika, soft drinks, mga iced tea. Pag matatamis, nakita nila, baka magkaroon ng diabetes, tumaas yung insulin levels. Nakita nila parang nakaka-contribute din sa prostate cancer development. So, lahat naman pagkain to, okay naman, kaya lang tataas lang yung risk. So, kung matsatsambahan tayo nito, tulad nga sinabi ko, moderation. Bawas-bawas, lalo na pag tumatanda na, di ba? Pag edad 50 pataas, ito kasi prostate, pang 50 years old pataas eh. Kaya nga, pag 50 pataas, itong mga red meat, alak, fried foods, fast foods, matatamis, donut, soft drinks, iced tea, bawas-bawas na tayo. Okay? Mas gusto natin mga gulay, prutas na yan. Number 6, spicy foods. Pag sobrang spicy, minsan healthy ang spicy para sa hika. Diba? Yung iba, masarap yung spicy. Pero, yung spicy naman, kung problema mo, almoranas, ayaw mo ng spicy. May GERD ka, baka masakit sa tiyan ng spicy. At kung may prostate problem, ayaw din ng spicy. Nakaka-irritate daw yung spicy food sa prostate. Yung mga sili, mas lumalala ang sintomas. Mas masakit umihi. Mas hirap umihi. Number 7, magugulat kayo sa mga dapat bawasan or iwasan, calcium supplement. Ngayon sa calcium supplement, medyo controversial pa to. Nakita lang nila sa pag-aaral, pag parang gatas, mataas sa calcium. Ito, calcium supplement, parang tumataas yung prostate cancer risk. Hindi pa sure to pero ang point is, ano ba problema natin? Kung problema natin, osteoporosis, mahina yung buto, di wala tayong choice. Kailangan natin yung calcium. Pwede mo kunin sa dilis, green leafy vegetables, may calcium, sa nuts, mani, calcium fortified foods. Diba? Yung calcium supplement, kailangan din yan. Kung menopausal women, pwede rin yun. Diba? Sa babae. Pero pag sa lalaki, yung calcium, medyo ingat tayo. Okay, lalo na yung supplement. Pero yung calcium, pwede pa rin yan sa dilis, green leafy vegetables, sa nuts, tsaka sa low-fat milk, okay pa rin yan. Tsaka yung mga ibang milk, yung mga almond milk o cashew milk. Number 8, ito controversial, itlog. Okay?
Yung itlog, laging controversial ang itlog eh. Egg white, walang controversy. Pwede kayo kumain ng egg white. Yung egg yolk ang issue. Diba? Ano ang pros and cons sa egg? Egg, maganda yan. Mura, pang mahirap. 1 to 2 eggs a day, mura, pampalakas ng bata, pampalaki ng muscle, pwede yan para sa utak. Kaya lang, lahat ng bahagay in moderation. Kasi nga, pag sinobrahan mo yung itlog, kung may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, mga 3 to 4 eggs per week lang. O hanggang egg white ka lang. O pag egg yolk, 3 to 4 lang. Tapos yung wag din masyadong prito. Tapos pagdating sa prostate problem, nakita nila, para nga, hindi pa ito 100% sure, observational study lang, yung kumakain ng 3 eggs or more per week, parang tumataas yung prostate cancer risk. Although, hindi pa to definite. Kasi nga, nakita nila, yung mahilig kumain ng itlog, ay hindi rin nag-exercise, tsaka overweight din. So, yung eggs and prostate, hindi pa ganun ka-sure. Pero para siguro, 3 to 4 eggs per week lang. Siguro 1 egg every other day. Huwag na lang prito, hard-boiled egg na lang. Wala naman masama. Tsaka syempre, sasamahan natin ng exercise. Maganda yan sa prostate. Very important. Daily exercise, tsaka huwag magpapataba. So, huwag magpapataba. Daily exercise yan ang good for the prostate. At itong mga pagkain good for the prostate. Green leafy vegetables, cruciferous vegetables, ano to? Broccoli, cabbage, lahat yan, mga kangkong, malunggay, lahat yan. Pag kumain ka ng maraming gulay, 2-3 tasang gulay every day, 20% less chance of prostate cancer. Ang ganda. Diba? So, baka minsan meron kang karne, konti, pero mas maraming gulay, mas maganda. Number 2, kamatis. Antioxidant, lycopene, bawas prostate. So, green leafy vegetables, kamatis, green tea, okay din. Green tea, maganda. Oily fish, mga bangus, tuna, pwede yan. 3 to 5 times a week. Carrots, napakaganda ng carrots. Yan ang mga healthy foods natin. Okay? So, more ng healthy foods, less unhealthy. Pero kung may prostate problem, syempre, ito mga may sintomas na, pupunta tayo sa urologist. Mga lalaki, starting 50 years old, minsan iba nga 40 lang and above, papakita, papa-ultrasound yung prostate. Kung lumalaki, itong mga gagawin natin, plus may gamot bibigay sa iyo ang urologist. Ang pangalan ng gamot, usually dutasteride, finasteride, pampaliit ng prostate, dahan-dahan. Meron din mga tamsulosin na mabilis pampaluwag, depende yan. Ang brand name niyan, yung mga Avodart, Duodart, at iba pa. So, usually, binibigay itong mga gamot, mga 6 months. 6 months, 1 year. Yung iba nga, maabot ng 4 years. So, ano ang benefit nitong mga gamot? Ang benefit nitong dutasteride, finasteride, mas hindi na ooperahan sa prostate. Kasi yung pag pinabayaan lumalaki, hindi makaihi, kinakayo din na opera. So, pag uminom ng gamot, less maoperahan sa prostate, liliit ang prostate, liliit ang sukat, less ang sintomas, mas hindi nahirapan umihi. Side effect, actually side effect niya very good eh. Kakapal ang buhok. Yung iba nga, kakapal ang buhok ang side effect ng dutasteride, finasteride. So yung iba, iniinom tong gamot na to, pampakapal ng buhok ng lalaki. Okay, iniinom siya para kumapal ang buhok, kaya hindi na pang prostate. Pero pagdating sa prostate cancer, may konting issue. Dutasteride, finasteride, hindi sure kung nakakabawas ng prostate cancer o nakakadami ng prostate cancer. Kung nakakabawas o nakakadami, baka konti lang naman. Hindi pa ganun ka 100% yung study. Pero tulad na sinabi ko, wala naman choice kung malaki ang prostate kaysa maoperahan. So, iinom nito, baka 6 months, baka 1 year. Tapos, depende na. Monitoring na ng doktor. Check na yung prostate, kung normal ba o hindi, at lagi natin babantayan yung prostate cancer. Kasi talagang, ito na nga, iwas tayo sa mga pagkain ganito, bawasan itong mga medyo unhealthy foods para lesser chance of prostate cancer at mas humaba ang buhay. So, ingat po palagi. Sa mga kababaihang followers ko, kwento natin, share natin sa ating mga asawa, sa mga partners, at ipilit natin magpa-check up sila sa mga urologist, yung mga eksperto sa prostate problem. Salamat po.